Good evening po no sa inyong lahat. Magandang gabi po no sa lahat po ng mga nanonood po sa atin. No, every time meron po tayong live streaming sa Facebook. So may the Lord bless you and may the Lord protect you every day sa inyong kinabuhi, and may He charge His angels or command His angels concerning you, no, to guide you always, to protect you. No? Amen. And also, we thank God for all the blessing, the favor, and also the prayer. Salamat po, no, because of prayer, yung mga karamdaman natin, yung mga pangangailangan natin ay natugunan, no, because of faith. So, nagpapasalamat din tayo, no, sa ating mga saints dyan sa Baguio Church, and then sa lahat po ng mga friend po natin sa Facebook, at sa lahat po ng mga sa lahat-lahat, no? Luzon, Visayas, Mindanao, we are now officially live again, no, sa Facebook. So kumusta ka mo tanan? Kapag hinaot kitang ang Diyos nag-bless sa inyo na sa especially, no, sa silingang buluhaton na kung saan baski sa gamay ng butang, no, in prayer, in word of God, makaambag man na no, kita basking gamay lang ng mga blessing, no, kag pabor, no. Because everything ay ara manggid sa pulong sa Ginoo, and no, maski ano nga butang, maski ano nga problema, maski ano nga diin ka pa, ano pa ang imo kahimtang, so it's already been written in the word of God. So this evening, allow me again to share with you the word of God for just maliit lang na panahon. And then last time, yesterday evening, no, na natapos po tayo sa panahon ni Joshua, and then the time of the judges. So ito na yung pagpasok ng dito na po yung mga tawag nito, yung mga istorya ni sa judges, if I'm correct, sila ni kalimutan ko, no? So ito na yung mga the time ni mga harinon, no, sa time ni basta nalimutan ko na, hindi ko naka-study. So pero we will going to tackle that one. Maagyan nato na karon. So sabi dito, no, na sadly Israel fell into the deepest sin after Joshua's death. Nung namatay na si Joshua, so dahil wala na silang leader, no, yung mentor nila, yung leader nila, spiritual leader nila, so nabaling na naman sila, no? Hindi nila alam kung anong nilang gagawin. Kaya importante talaga yung isang leader na siyang nag-lead, no, sa buong nasyon, sa isang lugar, even to a family, to a community, into a society, no, o sa probinsya, sa city. So iba pag mayroong leader, no, lead by the Holy Spirit. So mahirap kung hindi, no, lead by the Holy Spirit. Baka, no, yung pananaw niya is with his own lang. So kasi iba yung ambisyon at iba namang yung vision. So no, iba talaga yung lead by the Holy Spirit, yung may panglantaw siya sa unahan. So even though the government, no, ang objective talaga yung layunin ng gobyerno is peace and order, infrastructure, and also peace and order, infrastructure, and farm to market roads. And also, no, yung gobyerno din ay sila talaga yung nagbabalanse, yung check and balance between our demand and supply. Especially sa pangkalahatan, no? Kaya nga ang daming ahensya ng gobyerno eh.
yung education, hospitalization, and then we have the power, police power. So every place mayroon ding leader para hindi mahirapan yung yung gobyerno. Pero mas mabuti talaga, just like this time, no, naranasan po natin sa ating presidente, no, ang pagiging yung kanyang talagang ang iyagid nga goal, no, especially yung corruption, and then yung yung mga drugs, no, na talagang kontrolin, no, hindi naman mali po lahat, pero at least, no, nagkaroon ng takot yung tao. So, hindi lang yan, no, ang dami pa yung mga criminal, no, which is even though hindi naman kailangan na mag-ano talaga ng martial law, if you will going to implement the Constitution, so talagang, no, stricto pag sinabi nating batas. Amen. So, we are law-abiding citizen, and kung nagasunod hindi peaceful ang lugar. Amen. So, ganun din, no, sa mga Israelites after Joshua. So, ito na po, papasok na rin po yung being ayaw na nila kay Prophet Samuel. They look for yung visible talaga na leader. Kaya pinili nila si Saul. So, nireject nila, no, si Prophet Samuel. Ang talagang nagdadalamhati siya. Pero ang Diyos, sabi ng Diyos, hindi naman ikaw yung nila gisikway nila Ako naman yun Sabi ng Panginoon, ako yun. So, no, talaga. Pero ayaw ng Diyos na mawalay sa kanyang mga sa storya. Kasi the whole Bible, it is the story of God. No? Amen. So, andyan parati siya sa sin. Even though, hindi natin siya nakikita, pero, we believe, no, no, sa ating puso talaga, nandyan siya. Kahit nga, kahit nga tayo, lugmok na tayo, and then we pray God, and then we believe, nakita natin, no, yung mga prayer natin naging nabutang, no, sa realidad. So those spiritual na bagay naging totoo sa ating buhay. That's why sabi nga in the Bible, if you will going to kasi it's only the word of God. No, pag sinabi po natin na mga tawag ito, mga spiritual na bagay, those things, spiritual things is the truth about this life. No? So, kung ano man na makita naton sa aton karon nga palibot, no? Matandog naton, pero those things or these things is just only a temporary. No? Even this body, temporaryo lang. Hindi ka magabot ng 120 years, 120 lang years ang sinabi ng Diyos sa Bible. No? Just like Moses. Maganda pa yung katawan niya, hindi pa nanlabo yung mata niya, pero kinuha sa ng Diyos. No? Pero, no, because sa mga pagkain o polluted na o ano pa ba, no, ang lifespan lang ng mga tao, no? Lalo na dito sa sabi nila, no, sa studies, no, 74 na lang daw. So, kung makalampas ka pa dira, edi blessing na yon. So, kung aabot ka pa ng 120, sobrang blessing yon. So, tuloy tayo sa ating Bible study for this evening. So, pray tayo. Lord God the Father, mighty in heaven, Lord, I give you thanks and praises, honor and glory, Lord, for this evening. Lord, I ask and I acknowledge your presence for this room, and also let your presence also nga puyo gyapon dira sa mga viewers. Connect this account, Lord, to all the viewers. Ikaw gid Lord magapukaw, ikaw gid Lord magatandog sang ila tagipusoon, and anoint me, Lord, as I'm going to exhort your word sa kadali lang, and also I ask for wisdom, knowledge, and understanding, and also anoint all the ears of thy hearers so that they will understand
clearly your word or your message for tonight. Salamat Ginoo kay ikaw gid Lord mag-bless ang ilang mga panginahanglan. Ikaw gid Lord mag-meet sang ilang mga wants and needs. And also yung mga desire nila sa ilang kinabuhi, ikaw gid Lord put in reality sa sina nga mga butang, even their promises, no, according to your word, Lord, no, ikaw gid Lord butang sa sina Lord, ikaw gid Lord magapabunga, ikaw gid Lord magahatag sa sina nga mga desire sa ila tagipusoon. Kung ano man ang ila pangayuon sa ila kinabuhi, no, amen, trabaho or mga oportunidad or blessing, favor about their business, about their work, about in their farm, or healing, no? This time, at this moment, Lord, in the name of Jesus, no, by the authority of your word and by the power of your name, release your healing, release your blessing, your provision. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen. So, we thank God, no? Sa sina nga butang, no? Even just, no, in prayer, makahatag naman ta sang gamay, no? Sa mga prayer because, no, we believe in prayer. Especially, no, pag yung prayer, i-answered prayer. Wow, hindi agad mag-kuntat ka pray kung makita mo ang mga butang kag ang blessing, ang pabor. Kaya kung wala ka sa presensya sa Ginoo, wala man ang word of God sa imo, wala man nagapanggamot, so no, you live in this world, no, na talagang, no, ang daming worries, distress, stressful, no, ang daming problema, yung problema ng iba, problema mo, no? Amen, nakikita mo pa lang yung, no, itsura mo pa lang, makita mo, problema ka na. Pero kung nara ka sa presensya sa Ginoo, makita mo itsura mo, lipay ka. No? And then, no, the in your face, no, talagang nandun, no, God enlighten, no, your face, our face with His glory. So, pasalamat ta, no, sa mga kaayo sa Ginoo sa aton kinabuhi. So, proceed na tayo without any further ado. Let's go now in our Bible study. So, siling diri, after Joshua, namatay na si Joshua, sabi dito, Israel had a total of 15 judges. One was a woman, si Deborah. Two were priests, Eli and Samuel. And two well-known ones were Gideon and Samson. So, Gideon and Samson, ito silang mga well-known. Ito yung mga kilala na parating nating makikinig, madinig, no, sa ating mga tainga. Ito yung mga story. Amen. God used them to deliver His people from bondage to freedom until Israel chose its first king. Samuel bridges the time between the judges and the kings. So, malaki yung papel ni Samuel, no, sa sininga panahon. The United Kingdom, a theocracy to monarchy. Ito yung theocracy which is priest ang nagarule. Amen, nagarule, no, in the name of God and or a God, no? Example, no, sa mga example ng mga lugar ngani sa aton nga panahon or dati-rati yung Iran, no, yung mga priest ang dumahala, no? Amen. So monarchy, no, parang kung tama ako, parang monarchy mga harinon. No, ito na ang monarchy. No, amo na nga hindi tama sila nga ang gobyerno lain niya sa kwante, no? No? From the beginning, God created the heaven and the earth. So, tanan niya butang nga sa kalibutan, no? Ang Diyos kinaya may control kag ang Diyos kaya ang may ano. So, gusto mo lang sometimes, no, in terms of mga hilikoton siguro under the Constitution, so siguro no, may ara nga butang nga hindi pwedeng sudlon sang state. Pero even, no, even may tutulado ng imo nga balay dra, no, ang imo lupa dra may tutulado, private na siya. Pero kung may ara na uwel, may ara na mga butang nga ara dra sa dalom, no, the state, no, pwede niyang pasukin yan. Because yung sa ibabaw lang naman sa'yo, sa ilalim doon, hindi naman yan sa'yo.
Ah, so, so, andyan din yan eh, sa batas, no? Kung tama ako. Kasi kung kailangan ng state yan, pwede kunin yung state yan, no? Bibilihin niya sa'yo, no? Ganun yan. So, ganun din, no? Sa monarchy, siguro, kung tama ako, no? Sa mga harinon ang United Kingdom, no? Just like King Henry the First up to the 6th. Sino pa? Hanggang Queen na ngayon, no? Queen Elizabeth na ngayon. So, hindi na king. Pero parang monarchy ata sila. So, yung Japan is parliamentary, siguro. Kind of government, parang harinon Japon. Pero may part Japon ang mga iban nga, judicial, tawag na, no? So, pero sa Pilipinas, we are election type of government, no? Demokrasya tayo. So, we have the right to vote under the Constitution of Article 9, no? Siguro, or 13, under the suffrage, no? Or suffrage, no? Tawag sila. So, we will exercise our right, no? To vote, no? And our right, no? Our freedom, no? To choose kung sino. So, may arakit tayo sinaya. No? Amen. So, tuloy tayo. The prophet Samuel lead Israel under God's direction. But Israel was not satisfied with the leadership that God had given them. So Israel wants to have a king like the nations around them. So Israel rejected their invisible king, God. Now they reject God, no? And through prophet Samuel, nga siya ang nagadala, no, sang mensahe sang Ginoo, sang pulong sang Ginoo, sa mga instructions ng Ginoo. For a man they present to the nation, this began the monarchy in Israel. So, nainganyo sila, naibog sila, nga ang ilang mga kaingon, may mga hari, gusto man nila magkaroon sang visible sa ilang mata, nga makita nila nga may hari. So, tungod nga may hari, ang problema, instead nga ang problema nila, daw ang palibot ng ilang mga kalaban, at dira nila makita, no, ang kamot sang Ginoo, ang power sang Ginoo, karon in the time of Samuel, ang problema mismo ang hari na kay siya nagalapas sa may law, sa instruction. So nagka-problema. Imbes nga ang problema dito sa gawas, sa mga nasyon nga gusto magsakop sa ila, mas lalo na nagdoble ang ila problema. Nakatutok na lang karon ang Book of Samuel, no? Amen. 1 Samuel, 2 Samuel, and then First Chronicles, Second Chronicles in the time of King David, no, and King Saul. Amen. We need to have a good leader. Hindi lang gwapo, hindi lang Muslim, kundi mayara gid nga mayo gid nga leader. Kay sometimes tama gid ang Bible eh. No, karon ko lang naisip. Tama gid ang Bible, no? Sometimes no, kung sino mang iluklok mo ito, sometimes yung problema, yung leader. No? Lalo na kung may... I'm sorry, ako din kita galakatabi eh. Kasi importante nga po na eh. So, no, kung ang leader mo, no, basta, no, amo man ang problema sa nasyon sa Pilipinas, no, halin pa sang una, no, ang tagal. No, why? Because sabi nga, no, sa Southeast Asia or Asian, no, na mga nation, no, kung mayroon mang pagtitipon, magtipon-tipon sila nila sa mga leader, no? Dati, no, the Philippines is the tiger economy, which is tayo sana, no, ang magiging kagaya ng Singapore 1960s in the time of President Nixon sa US and then President Marcos. We are the tiger economy, pero on that time, talagang kasagsagan ang pinaka-market, no? Pinaka-sentro ng trade, no? Ng trade noon, yung Hong Kong. Di pa ang Singapore. And also, ang pinag-iisipan talaga, yung Pilipinas. No? Amen. Pero ang daming problema, yung mga leader ang problema. So, nung nailuklok na, so sabi nga ng mga leader, Philippines, no, ay pinakamaraming nga gibuhat nga batas, no, na kontra sa mga korap, no. We are the one who had, no, maraming batas, no, about corruption.
But yet, sabi nila, Philippines, no, ang pinakakurap, isa sa pinakakurap nga bansa. Kaya matagal ta nakabangon. So, pero nakita natin, no, the blueprint which is sa panahon pa ni Marcos, yung mga build program, hindi yan nailahad ngayon. Pero makita natin sa YouTube, makita ko lang ma-share ko lang. So, yung blueprint, yung mga build program, sa panahon pa pala ni Marcos yan. So, hanggang ngayon, kaya nga yung vision yung vision niya, so nagkatotoo pa rin, even though hindi na siyang leader, pero there is someone that God chosen to fulfill that vision. Kaya nga from the beginning, God already prophesied, I think it is connected also, the same as vision, about nakukunin niya yung creation niya uli. So ano yung vision na yon? It is the cross, the plan of salvation. Amen. So ito lang ang story. Story ito patungo kay Jesus Christ. The most important thing, because God wanted, and show us the great things, so that fully nga matupad, nga ma-fulfill sa ating Panginoong Jesucristo, nga mahango niya ang tanan nga tao, kung pwede lang, ang tanan nga tao sa sala kag magbalik liwat sa Ginoo, because that is the very purpose ng ating Panginoon. Hindi lang blessing and pabor. So, mayara kita giving, mayara kita muna. Those are blessing and favor if you were going to obey, or to know about the yung tawag nito, yung principle ng giving. If you wanted na maging blessed ka, and hindi lang yan, kung maging mabait ka, God will always provide everything to you. Kung mapagkatiwalaan ka, for riches in this world, ano pa kaya? So sa mga riches, sa mga dalagko pa. So tuloy tayo. So in 1 Samuel chapter 8 verse 4 to 8, then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah and said to him, "Look, you are old." Matanda ka na. So ang ilala nga basihan kay matanda na si Samuel. And your sons do not walk in your ways. Oh, wow. Now make us a king to judge us like all the nations. But the things displeased Samuel when they said, "Give us a king to judge us." So Samuel prayed to the Lord, and the Lord said to Samuel, "Hear the voice of the people in all that they say to you." So, sabi niya, hear the voice. Pakinggan mo. Yung mga sasabihin nila sa iyo. For they have not rejected you. Di naman ikaw ang kanilang ginreject. Ako naman, sabi ng Diyos. But they have rejected me. That I should not reign over them. According to all the works which they have done since the day that I brought them up out of Egypt, even to this day. So with which they have forsaken me and served other gods, so they are doing to you also. So the reign of the first 3 kings, it's lasted for 40 years. So 40 years talaga, meron talagang So 40 years, the first 3 king was Saul. As first, Saul was very humble. Una, naging mabait siya. But over time, he forgot his place in God. Saul eventually ended up disobeying God's command. Samuel rebuked Saul for disobeying God. And then 1 Samuel 15:22. So Samuel said, "Has the Lord as great delight in burnt offering and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice." So si Saul hindi sumusunod sa mga gusto ng ating Panginoon through the word ng instruction through Prophet Samuel. God rejected Saul, and the Spirit of the Lord left him. 1 Samuel chapter 1 and verse 14. So God chose another king, David. He was anointed king as a young man, bata pa siya. Gi-anoint na siya ni Prophet Samuel. 1 Samuel 16:13. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers.
And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So pagabot sina, dira gid, no? Sang gin-anoint siya, dira nagkumpisa ang mga training niya, no? Nga intending the sheep, maraming mga tawag ito, mga lion, mga bears, no? Ginapang ano niya lang, gipang tirador niya lang, kag hindi lang na. No, sila nga gani kung hindi mapatay, no, ginakaptan ko sila diri sa ila balahibo, no, sa ulo nila, and then, no, I struck, no, the lion or the bear, kag ginahampas-hampas nila. So kung saan pa, hindi lang siya, no, highly trained about this, no, sa sininga bagay, sa sininga slingshot, or napakaano niya pa, napakatapang, and then, no, mayroon siyang kakayahan, no, strength, and also, no, mismo ang kalaban, nakita siya, sabi ng kalaban, no, nakita ng kalaban ni Goliath na he's Rudy, no, ibig sabihin, mamula-mula ang panahon, napakagwapo ni King David, no, amen. So, David was known as a man after God's own heart. No, Acts chapter 13 verse 22. And when he had removed him, he raised up for them as kings, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. So ang Diyos pa rin ang pumili sa kanya through Prophet Samuel. No, nung magkita niya nga si Goliath, na hindi niya magnify si Goliath, no, siling niya sinon niya ang Pilistiyahanon nga ini, no, nga naga-defy, no, naga-tiaw-tiaw, naga-insulto sa mga tawag niya, sa mga army of the living God. Sabi ni King David, at wala siyang takot, no? Ganon, dahil ang nakita niya is victory, because, no, hindi lang siya bata, no, bata pa siya, talagang eager siya. Ganon tayo pag mainit pang dugo natin, no, halimbawa sa basketball, nag-isip mo mabali tao, ano pa kung bata ka pa, kaya mo gusto ka magdaog. Bala na no, kung ano man buhat na, mag-trembling naman ta, mag-ano ka man, ay gusto mong magdaog. So, no, hindi pa kontaminado yung isip niya. Dahil, no, ara pa siya sa stage no, na wala pa sa mga problema about the family, about sa mga circumstances, or about sa mga, no, hindi pa kung iba kung ara ka sa married life, ang daming mong testing, trials, no, na ma-encounter, pero pag bata ka pa, wala pa. No? Kaya nakita niya si Goliath, no? Pananawan niya kay Goliath, target, no? Hindi problema. No? Amen. So because of Goliath, because of that huge, no, tawag ito, na giant, no? Sobra-sobra din ang kasikatan, no? Nung napatay niya, no, si Goliath. So siling din eh. So, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. So, it is not the will of King David, but the will of God. Because of what? Because, no, of the anointing of the Holy Spirit. Kaya nga, ang leader, pag anointed, it is the Spirit who will going to lead him, no, for a better nation. Amen. So, tuloy tayo. There are many great Bible stories about King David. David, before becoming king, fought a giant named Goliath and won. 1 Samuel 17, chapter 17, 38 to 51. So, wag na tayong basahin kasi alam naman natin yun eh. King David became the main writer of the book of Psalms and wrote some of the best-known scriptures in the Bible, but he was not perfect. Siya ang nakasulat, no? Siya ang sumulat ng mga book of Psalms. No, ang pinakamaraming chapter. No, at pinakasintro yan, ha? Yung Psalm 91 or pinakasintro ng Bible. So, pero hindi siya perfect. And he had relation with another man's wife and eventually killed this man. In 1 Samuel 11:2-9, the Bible records his words of repentance in Psalm 51. So, gahina, gapate, no, ang ining nagbuhat sini, no, God's plans revealed, nga gisulat niya ang Psalm 51.
No? Because nang natabo sa panahon nga kung sa diin, no, nagrepent siya because Prophet Nathan gipamuka sa iya nga may isa ka magranon kag may isa ka imon nga kung sa diin gindaog-daog lang siya kay wala siya kagikuha ang tanan sa iya gipatay pagid siya. Siling niya dapat lang na pagapat yun ang tao. Mismo si King David ang nag-judge, no, sa iya kaugalingon. Siling ni Prophet Nathan, ikaw to, no? Ikaw yun. Ang manggarano na yon. Pero ang maayo lang kay King David kay he humble himself and repent, no, in the presence of God. Sa tubangan gid sa Ginoo, no? Si King Saul, he was being rebuked by Prophet Samuel, pero hindi gid siya hindi man lang siya nag-ano pa siya. Natawag nag-stand pa siya sa iyang gibuhat. Amen. No? Ang hindi dapat iya buluhaton, ginabuhat niya. Ang buluhaton ni Samuel, gibuhat niya. So, no? Muna nga, gisikway siya, no? Sa pananawan sa Ginoo, ang anointing na dula sa iya. So, muna kung ginbuhat lang sa Ginoo, nga para magwali, mo lang nang ang buhaton nato. Hindi ito mag-entrap sa ibanda. Amen. So, tuloy tayo. So, Solomon was chosen after King David. Solomon was chosen as the third king. Solomon became famous for being the wisest of men. So wala pa sa may nakatupong kay King Solomon, siya lang gihapon ang pinaka-richest nga tao sa bilog kalibutan. Ang nag-abot sa iya nga mga gold, tinulada. Grabe. Amen. In 1 King 4:29-31, and God gave Solomon wisdom and exceedingly great understanding. Gaawas-awas, no? Na understanding, knowledge, and understanding, and largeness of heart like the sun of the seashore. Wow! No? That Solomon wisdom excelled the wisdom of all the men of the east and all the wisdom of Egypt, for he was wiser than all men. Than Ethan, the Israelite, the Heman, Chalcol, and Darda, the son of Mahol, and his fame was in all the surrounding nation. Silinganin sa Biblia, nga agi-bless sa Solomon, because of King David, nga gibuhat, siya gyapon ang nakabaton, ang iya nga henerasyon. Hindi lang na, when he built the temple, and also God gave wisdom, ang tanan ng mga prinsesa sa mga hari sa palibot, ginasawa niya. So wala sang gyera sa iya panahon, peaceful. Wow! Mako mo, no? Ang hari isang Israelites, no? Kung ikaw ang king sa ibang nga lugar, asawa niya bata mo, magad mo siya, lang naman awayon mo siya, magad mo siya. No? Kaya nga 700 ang iya nga asawa, no? Hindi lang na mga asawa, pero mga prinsesa na. Kag 300 concubines. So 1,000 tanan. Grabe. Sobra-sobra. So, pero hindi ka po natagbaw si King Solomon. Pero because of those foreign, no, na mga asawa niya, hindi konektado, kagaya nga ni Jacob, ni Isaac, nagabalikin sila sa Padam Aram in the part of Arab country na eh. No? Kung sa diin, nagapangitagin sila sa ila sa wahang dito. Pero sa iya, tanan na ng nasyon, ara na sa iya. Wow. So, sino pa bala, no? Dali sa history sa kalibutan, ng mga asawa nga mo sila. So, siguro gani, kung asawa mo lang pala kabilog, mamurdoy ka. So, no? Kung ikaw hari, no? Hindi ka kayo manggradon. No? Kung ano man, grabing ibo ano. So, paano mo pakauno na? So, but because they were anointed, no? Kaginapahintulutan gid sa Ginoo na. Pero kung isipon naton, we are now in the time of Jesus Christ. Hindi na sa panahon nila dito. Now, in Jesus Christ, hindi lang riches of this world, not only the kingdom of this world, ang iya nga gipahayag sa aton, amen, because He is the way, the truth, and the life, and no one cometh to the Father, nga kung hindi sa iya. Amo na nga, ang iya nga kingdom nga gina-represent, it is about heavenly kingdom, na wala katapusan. So, King Solomon, nakuha ni King Solomon, pero at the last part of his life, nagkasala pagyapon siya because
o sa iya mga asawa because no, he worshiped foreign God. So tuloy tayo. So his greatest achievement was the building of the temple of the Lord. That is the first temple. Puro gold, halos gold ang ara-dira in 1 King chapter 6 verse 1. And it came to pass in the 480th year after the children of Israel had come out of the land of Egypt, in the 4th year of Solomon's reign over Israel, that he began to build the house of the Lord. Amuna nga, baskin sa aton nga mga Bible study, no? Even sa aga mabasa naton about ang mga Pharisee, kung nga nagadiskusyon sila ng sa aton nga Panginoon about the law, he broke the rule. No? Nagapamuhat siya even Sabbath day. Amen. Kay hadlok sila magsunod kay Kristo because of this temple, no? No, amo na nga grabe ka importante ining templo sa ila. In the time of Solomon, ina ang gahatag sa ila sang kaisog kang kusog kung makita nila yung temple. Pero ang ginanga temple was been turned down or teared down or tore down or giwasak lang na. Amen. No? Kakang gold sila, hindi pa lang kundi nagsalupsop. Hasta subong na pangita pa. So, hindi lang muna nga templo, even in the time of Zerubbabel, in the book of Zechariah, sabi nga ni Sang Diyos, not by might nor by power, but by the Spirit of God, says the Lord God Almighty. So, hindi yan sa ilang kusog, hindi sa ilang power, no, in their might, but by the Spirit of God to build again no, the temple. So, that is the second temple. So, ang karon ng mga panahon ang ginabantayan, kung mag-build sila the third temple. So, inaang orasan, kung mag-build na gani sila, that is now the last days again. Yan ang mga ginapaabot sang aton panahon. So, sunod, the first service in the temple was awesome. In 1 King chapter 8, 10, 11, and it came to pass when the priest came out of the holy place, sabi dito, that the cloud filled the house of the Lord. No, pagkatapos ang templo, ang glory sang Ginoo, ara sa templo, ara dira sa sulod sang templo, so that the priest could not continue ministering because of the cloud. Oh, yung glory, yung mist. No? For the glory of the Lord filled the house of the Lord. Solomon's life ended sadly. Although he was blessed with a deep wisdom, his wife turned his heart away to worship other gods. God appeared to him twice, but he did not keep what the Lord commanded. Pero twice, nakipag-istorya ang Ginoo siya. Pero at the last moment, sang iya kinabuhi, the last part sang iya kinabuhi, nagkasala gyapon si King Solomon. Kaya siling ni King Solomon, everything under the sun is vanity of all vanity. Why pulos? Siling sang ni King Solomon. Kaya nga man, so, maskin sa aton subong may enjoy ta, pero pagabot, kaya ang tao, magkatigulangin man, pagabot mo 80, silingan ni King David, dali, upod sa akon, kay gabuligan sa to, sang isa ka lalaki, silingan mga bata ko na lang. Now, we can read it, in 2 Samuel siguro, or Chronicles, sabi niya, yung mga anak ko na lang, kasi 80 years old na ako Anon ko man ang mga butang ay na, baskin arap pastubangan ko, hindi naman kagapong kumalipay. No? Baskin ano pa ibutang mo sa akon, no? Baskin tagaan mo pa siguro ko sa kaysa ilang panahon, no? Damo gyapon sila asawa, no? Amen. So from the beginning, sabi ni Jesus Christ in the New Testament, sa una pa lang ginabawal man na, pero sa katigasan inyo ulo, no? In the first isa lang ang dapat sawahon, no? Pero siling sa Ginoo, no? Sa loob mo, not in the time of Abraham, kasi wala pa man ang law in the time of Abraham. Pero siling sang Ginoo, pero dahil sa katigasan niya ulo, gipilit nyo paintulutan na lang ni Moses, kag dapat may arasan kasulatan, no? About divorce. Amen. Amen. Tuloy tayo, the divided kingdom, sabi dito.
So after Solomon's death, the people demanded changes. King Rehoboam, because of the sin of Solomon, nahati yung Israel. Nagkaroon ng northern part at southern part. Yung Judah at saka yung Jerusalem. So sabi dito, King Rehoboam, Solomon's son, took the advice of his younger advisor. The result was a revolt and the kingdom was divided into north and south, Israel and Judah. The northern kingdom is Israel. No, yung capital is Samaria, 10 tribes, 19 kings. Kag sa idalom, southern kingdom which is Judah. Yung maliit lang. No, capital Jerusalem, 2 tribes, 19 kings, and a queen. So God sent prophets to warn of judgment, including 2 men named Elijah and Elisha, performing many miracles. All of their prophecies came true. Israel went into Assyria captivity. Kaya nga in the time of Elijah, ito yung mga panahon ni Jezebel, no, yung pinakamalupit at kuwan nga babae, no, malaot ng babae, si Jezebel, if I'm correct. Jezebel ba yun? Jezebel. Kung sabihin, ang mga alagad sa Ginoo, ang iyang mga propeta, gipakaon niya. No? 350 ba? So, 450, no? Of them, napakaon niya. No? Sila mismo, no? Nagsunod sila kay Jezebel, and then ang ilang nga Diyos, no? Ay yung mga Baal. No? Kaya in the time of Elisha, ito ang pinaka magandang storya na nangyari sa kanya. Yung nagkaroon ng paligsahan. Amen. Kung sino ba ang tunay na Diyos. So, and then kay Prophet Elisha, ang dami rin mga Shunammite woman, and then, ang daming mga pangyayari. 14 miracles. Even napatay na siya, natandog ang iyang bukog. Nabuhi ang patay. So, amen. So, in southern kingdom, in Judah, God sent Jeremiah, and Isaiah to warn of impending judgment. Judah went into Babylonian captivity, 2 King 25, chapter 1, verse 12. So, in Chronicles, connected din yan sa gisulat in the book of Jeremiah. Kasi kung titingnan mo at basahin mo, pareho yung storya. Amen. So then return to Jerusalem. The Jews returned to build the temple in 536 BC. Zerubbabel took 50,000 Jews with him. Other expedition took place with Ezra and Nehemiah, 458 BC, 444 BC. They restored the law and built the walls. Ezra, Nehemiah. This restoration period was not without its prophet. The Jews met with opposition, and this discouragement them. God sent prophet to encourage and correct the people like Haggai, Zechariah, and Malachi. The Old Testament ends with God's chosen people living outside of His wonderful love. So, again, nawala na rin yung presensya ng Diyos. Every time bakit tigay la ulo? Kung wala ang presensya sa Ginoo sa ila kinubuhay, kalatabo sa ila, ginasakop sila sa ibang bansa. Ginasilutan sila. Amen. So, other nation will rule sa ilang kinabuhi. So, kaluluoy na naman sila. And then, such time, ito na po yung end. And then, fulfilling the law, after this time, it is the time of our Lord Jesus Christ. Amen. So, the Israelites again became people who had to live under the authority of nations, more wicked and powerful than they were. For nearly 400 years, they have not heard a prophetic message from God. So, hindi sila. For 400 years, walang may nagsalita sa kanya. Walang propeta. Gapaabot lang sila for the Messiah in this time. So, ito na yan. Ito na yung panahon ng New Testament. So, ito po yung itakel natin bukas. Papasok na po tayo sa New
Testament. So, medyo marami ito, no? Grabe kadamol. So, ganun po yun, ang Old Testament. At ito na po yung New Testament. Ano ba ang ara diri sa New Testament? In all the gospel, in the ministry of our Lord Jesus Christ, from birth up to the resurrection and then ascension. Ito po yung mga buhat niya, ito yung mga story niya, which is, no? He broke the rule. Yung mga tradition, di na dapat, wala na dapat. Dahil in the presence of God, ano bang meron kung nandyan ang Diyos? No, kaupod sa mga apostoles, miracle, healing, blessing, multiplication, no? And then what? No? Bilagro gidya healing kung ara ang Ginoong Jesucristo, wala siya gambal nga, sini niya, no? Buwas nga adlaw, no? Friday, Duterte, ding wala na. Wala na, no? So, in Sabbath day nga eh. Sabi in the Old Testament, remember the Sabbath day, no? And make it holy. Pero Jesus broke the rule. Even in the time of David, anong ginagawa ni King David? He worshiped God. Doon pa lang, he worshiped God. Nakaplagan niya ang presensya ng isang Ginoo in the time of King David. So in our time, ganun din. We will going to worship God dahil sabi niya, he declared that God is already Emmanuel at this time. It means God is with us. So, ganun yun. No? Amen. Kag hindi lang ang mga gibuhat niya, gitanong niya sa tagipusoon sa mga apostoles. No? We will go into, tawag sila, istorya lang ang buong, no? Tapos, because of the Holy Spirit, bago sila nakapamuhat, ang balaan niya po ng Espiritu, before first, no, God enter into this world. Anong nangyari? It is the Holy Spirit, no? The power of the Holy Spirit conceive, no? Si Mary. So ganun din in the time, it is about the time of Spirit eh. Amen, the invisible God. So they were also filled with the Holy Spirit in the time of Pentecost Day, kag sina, no, nga butang, no, naging maisog sila because of they was empowered by the Holy Spirit. They were empowered by the Holy Spirit. And they preached the truth. Testifying about the cross, about Jesus Christ. Kung bakit siya namatay. So, ganun din hanggang ngayon. No? Without the anointing of the Holy Spirit, no? Without the laying hands of the elders, no? Of the pastors, hindi tayo makapamuhat, no? Kita-kita lang, paano man nato maintindihan ng Biblia. Siguro sa isa pa lang sa chapter, nakapoy na ta kay sleeping pills man ng Biblia. Kung wala ka sa inspired by the Holy Spirit, no, tuyuhon ka again. No, baski mo mati ka wala ka, you are not inspired by the Holy Spirit. Kung kapamati ka, no, kung hindi ka konektado, no, you feel asleep, no, katulugod ka. No? Pero wala tayong magawa dahil sabi nga ni Jesus Christ, no? Sila niya, I am He. No? Ginako niya. Sunod, ang iyang mga followers, 70 of them, no? Nagkaralayas. Sila niya sa 12 disciples, tika mo ya. Maglayas ka mo nga mo. No? Sila ni Peter, hindi ba kami malakat? Kaya dira lang na mo nakita, no? Kag nabatian, ang mga pulong nga buhi nga nagahatag sa kinabuhi kag everlasting life. So di ba kami malakat, no? Ang truth gid, no? Baskin ano pa ipundar mo sining kabutan, baskin ikaw pa ang pinaka the best, no? No, ang pinaka maayo sa tanan, no? Baskin ano pa, sino pa ang mga great na tao? Si great, no? No, mga tao, mga presidente, pero no, anong remain sila? They remain only, no, history. No, pero aton yung Diyos siya hangtod karon buhi. No, kag naga-offer sa aton. Buhi siya through sa mga anointed na mga evangelists, mga pastor nga nagawali. Amen, about the truth of this life. So, ang doon na lang din kay basi kung no, madugahan pa yun dito matapos-tapos. So,
Salamat sa inyo, tanan, sa inyo nga kayo, sa inyong pagmati, sa inyong nga time, sa sininga gabi. Gaynaot ko nga ang Diyos gid ang iya nga balaan ng Espiritu, mga kaupod sa inyo, kag mga bless sa inyo, sa inyong mga business, sa inyong mga buluhaton, gahan niya ito mo sang strength, sang courage, sang boldness, sa inyong mga trabaho, sa inyong mga opisina, tagahan niya kamo sang sang tawag nito, sang maging mataas ang inyong rangko. Di ba? So, kung maghahatag because yung tawag nito, yung promotion, galing naman sa Diyos. Amen. Lahat ng bagay galing sa Diyos. So, mayara gina-reward kung magapamuhat na sang iya buluhaton. Kad kung buhaton mo man, ang mga task nga ginahatag sa imo, trabaho, as being head of the school, head sa mga hospitals, or whatever kind of mga institution or a company or job. Ang Diyos gid mga panalangin. Even sa farm, ang Diyos gyapon mga panalangin. Or even in business or what kind of mga hilikuton nga ara sa imo. Or in cooking, di ba? So, ang Diyos gid mga panalangin sa tanan nga because He is in control. He is a self-existent one. He is omnipotent, omniscient, and omnipresent. And He is eternal God. So, amen. So, claim it, amen. And don't be worried. Believe in Him and have faith. God will provide. Kaya, patulog ta sa mahimbing. Sa buong gabi kag, with joy in our heart, nga declare, pray nga, the Lord is doing His almighty, almighty things, miracles sa imong healing, sa imong lawas. And favor and blessing. Buwas pa lang, subong pa lang nga dahil, kinaprepara na sa Ginoo. Ang mga tao nga mag-bless sa imo. Ang mga customers nga mag-aabot sa imo. Buwas. Kaya kung subong, sige kakawari, wala magyapon subi matabo. Lalo lang, nagka-problema ang imo utok. So, kung problema nga ito utok, stress ta, sometimes, ang mga deposits sa atong lawas, naging abnormal, naging gusto na matulog sa aton nga lawas, pero nagaandar gyapon ang mga internal organs mo dira because ang isip mo wala ka pahuway. So, dakpunta sang nervyos, dakpunta sang tawag sila, dakpunta sang fear, Kung dakpunta sang fear, we are allowing the enemy nga mamuhat sa aton. Kung ara na gani ang fear, wala na ta sa faith. Amen. That's why rebuke that spirit in the name of Jesus. Just keep on rebuking. Because of what? Because God created you with His own image and likeness. So, buot sing ganon, creation kanya, kag palangga agin niya. Gikamatyan niya ka sa cross dahil gusto niya mahango ka. Amen. Hindi lang ma-save ka sa imong mga sala or even sa imong mga problema, ma-save ka gin niya. Salamat sa liwat and God bless and good evening sa inyong tanan. Amen. God bless us all.